Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay, itong pag-ibig na tunay. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat dapat gumanap sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugot na kapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayon naririto upang sa pagkaparaan ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram, sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kaya naman ay dapat maging matapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ang hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunatiin ang kahangahangan niyang mga gawa.
Ang kanyang paghatol gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang pagsasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangakong laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang ating tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at ang pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagpaparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Evangelyo ngayon kay San Juan, may sinabi si Jesus na napakalalim, no? "Sinasabi ko sa inyo, ang tumutupad sa aking salita ay hindi kailanman makakakita ng kamatayan." Kaya nagulat at nagalit ang mga tao, mas lalo na mga Pariseo, dahil ang iniisip nila ay yung tungkol doon sa pisikal na kamatayan. Sinabi nila, namatay si Abraham, namatay ang mga propeta, at sinasabi mo na tumutupad sa iyong salita ay hindi makakakita o makararanas ng kamatayan. Hindi nila naiintindihan si Jesus dahil ang nakikita lamang nila ay yung itong pisikal na mundong ito. Ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay yung buhay na walang hanggan, life eternal. Ang Kwaresma ay pakikinig at pagtupad sa kanyang salita. Ang Ebanghelyo ngayon ay bagay na bagay sa panahon natin ito ng Kwaresma. We are now in the 5th week of our Kwaresma, at hindi lang tungkol sa pag-aayuno at hindi lang tungkol sa pagsasakripisyo o pag-iwas doon sa mga mga hilig natin ng mga pagkain katulad ng mga matatamis, di ba? Ang Kwaresma
ay tungkol sa pakikinig talaga doon sa salita ng Diyos at pagtupad dito. Kaya hindi sinabi ni Jesus, ang nakaririnig ng aking salita ay hindi makakakita ng kamatayan. Ang sinabi niya ay ang tumutupad sa aking salita. Kaya malaki ang pagkakaiba ng nakikinig lamang, those actually hearing, no? So, hindi ito yung listening na sinasabi, but yung nakarinig lamang at ang tumutupad o sinasakilos ito. Maraming ang nakakapakinig ng ating ebanghelyo, no? At gayon din, mas lalong-lalo na kapag tayo sa misa. Pero marami din nagbabasa ng Biblia. Maraming nagsisimba, pero hindi lahat ay tumutupad ng kanyang salita. Kaya nga sa darating na naman ng Linggo ng Palaspas this Sunday ay pinaghahandaan to ng maraming mga simbahan dahil alam nating dadagsa na naman ang mga tao dito. Maraming mga hindi nakakaalam o mas lalo na may paliwanag kung saan ba dapat ito, bakit ginagawa natin itong Linggo ng Palaspas. Kanina doon sa Hello Father natin, di ba, na naipaliwanag yung dalawang kabanata ng ating liturhiya. Kaya sana balikan po natin yung napag-usapan doon sa mas lalo na sa Linggo ng Palaspas. Ang pagtupad sa kanyang salita sa ating ebanghelyo ay marunong magpatawad na. Yan, di ba? That is the calling of our Kwaresma. Maging mapagkumbaba at yun din marunong na tayong maglingkod ng walang hinahanap na kapalit at magsasabi palagi ng katotohanan at hindi magkukubli sa dilim. Magmamahal kahit mahirap, magmamahal kahit doon sa mortal na kaaway natin at yun din yung pasanin, palagian ang ating sariling krus. Iyan ang itinuturo sa atin ng Kwaresmang ito in this 5th week of our ng ating Kwaresma o yung tinatawag natin Passion Tide nung last Sunday. Sa huling bahagi po ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Napakahalaga ng linyang ito dahil ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi lamang isang guro, kundi hindi lamang din siya propeta, kundi siya ay anak ng Diyos. No? Ako ay ako na, ay ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Kaya sila ay pumulot ng bato, yung mga Pariseo, mga nakarinig nito, upang siya ay batuhin dahil naunawaan lamang nila yung na inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya ang tanong sa atin sa Kwaresma na ito, may isang mahalagang katanungan para sa atin na sino si Jesus ngayon para sa atin? Siya ba ay tinatawagan ko lamang kapag ako ay nagkakaroon ng mga pagsubok, mga problema, at gayon din nagkakasakit? Siya ba ay naaalala ko sa tuwing Semana Santa lamang? Pero dapat nga hindi nga ganun yung katanungan. Nasaan ba ako sa tuwing Semana Santa? Sabi ko nga sa last Sunday, huwag niyo naman kami iwanan sa veneration of the cross. Huwag niyo naman kami iwanan sa Last Supper. O siya ba ay tunay kong Panginoon na aking sinusunod? Dahil sinabi ni Jesus, ang tumutupad sa aking salita ay hindi kailanman makakakita ng kamatayan. Hindi niya sinabing, ang nakakakilala sa akin, ang nagsasalita tungkol sa akin, kundi ang tumutupad sa aking salita. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, huwag lang tayo magbawas ng ating pagkain or fasting, no? Or gumawa ng mga maliliit na sakripisyo. Subukan naman natin yung mas mahalaga bilang isang Kristiyano, yung tumutupad sa salita ng Diyos. Yung tayo ay marunong magpatawad at pipiliin natin ang desisyon natin pagkagising pa lamang ng umaga ay nagpapatawad na tayo. Yung magtiis din tayo sa lahat ng mga pinagdaraanan natin at gayon din yung tumulong sa ating kapwa at malalim na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapanalangin. At huwag natin hayaan na palampasin yung mga pagkukumpisal. No? Mas lalo na ngayon, may mga kumpisalang bayan tayo sa kanya-kanyang mga parokya. Magmahal kahit mahirap. Kaya ang Kwaresma ay isang paglalakbay upang pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, hindi na tayo pareho. No? Mas malapit na tayo or malapit na tayo
kay Kristo. Dahil tayo ay gumagawa nito, tumutupad tayo doon sa sinasabi ni Kristo. Kung tutuparin natin ang kanyang salita, magkakaroon tayo ng buhay, hindi lamang pagkatapos ng kamatayan, kundi simula pa lamang ngayon dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, mga kapanalig, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumakalinga sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyag sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating may padama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Ang mga pangangailangan ng ating mga pamayanan at ang ating natatanging mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos ang manumika sa salimutan sa ipagkadalo na aming mananagula sa lupa at bunga ng aming pagkawang tinapalit para maging pagkain at bibigay buhay. Sa paghahalo na ito ng alak na tubig ay nakasalit sa mga Diyos ni Kristo na napag-ibramo ng maghihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka Diyos ang manumika sa salimutan sa ipagkadalo na aming pinamatay mula sa katas sa bukas at bunga ng aming paggawa ng alak na ito para maging pagkain at bibigay sa Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahaing ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas.
Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo na lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ng aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawak nito, ng katawan at ng aming Panginoon Hesus Kristo, na ginawa namin ang pagkikinabang Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon Hesus Kristo. Sa Cordero ng Diyos na Agnus Dei, qui donis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Di nagkait, anak niya'y magpakasakit, kasama dito't kalakip, tanang handog ng pag-ibig ng Diyos na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mabilisan lang pong patalastas, ang relic po ni Saint Charvel Macluf ay bibisita at mananatili po sa ating himpilan mula po sa araw na ito, March 26 hanggang 30. Siya ay kilala bilang Wonder Worker of the East dahil sa maraming himala na ipinamalas sa iba't ibang sakit na napagaling. Maaari po kayong bumisita dito sa Veritas Chapel, West Avenue Corner, EDSA, Quezon City, at tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline na numerong 8925-7931, local 129-131 at 137, o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Gayun din po, sa pagkatapos ng ating misa ay samahan niyo rin po kami sa pagtatanghal ng banal na sakramento.
Sumainyo ang Panginoon at sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, tayo ay humayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecce panis ostium, ela premugor hostilia, Darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria. Divitam sibi termino, nobis nonent in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, nasa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin ng sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Muli po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro